Magandang araw! Ang pag-uusapan natin sa videong ito ay ang ikalawang aralin sa ikalawang markahan sa Filipino ng ikawalong baitang. Alam mo ba na balewala ang deklarasyon ng kalayaan ni Aguinaldo noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite? Dahil sinakop na tayo ng mga Amerikano noong 1898 matapos na ibenta ng mga Kastila ang Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang 20 milyong dolyar sa Treaty of Paris noong Disyembre 10, 1898. Tumagal ang pananakop ng Amerika sa Pilipinas hanggang 1935. Sa panahon ni Quezon, bagamat Pilipino na ang Pangulo ay hawak pa rin ng Amerika ang ekonomiya at politika ng Pilipinas bago pa man sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig at sakupin tayo ng Hapon mula 1942 hanggang 1945. Para sa ikalawang linggo, ang tuon ng aralin ay tungkol sa mga akda sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Tatalakayin at susuriin ang halimbawa ng dulang makabayan at relihiyonal na panitikan sa panahong ito. Itatampok ang mga makabayang manunulat. Alam mo ba, ang dulang makabayan ay mga pang-entabladong pagtatanghal na tumatalakay sa pagmamahal sa bayan. Ilan sa mga halimbawa nito sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay ang walang sugat ni Severino Reyes, na kinilala bilang ama ng dulang Tagalog. Tanikalang ginto ni Juan Abad, Hindi Ako Patay ni Juan Cruz Matapang, at marami pang iba. Ang mga dulang ito ay naging mainit sa paningin ng mga Amerikano dahil sa pagtataglay ng makabayang tema, paglinang at pagpapalalim. Si Aurelio Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng pananakop ng Amerika. Ang manunulat na si Aurelio V. Tolentino ay isinilang sa Santo Cristo, Guagua, Pampanga noong ika-13 ng Oktubre 1867. Minana niya ang kanyang pagiging manunulat sa kanyang amang si Leonardo Tolentino na isang mandudula at direktor ng mga komedya. Nagtapos siya ng lisensyado in letras sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapag-aral din sa Universidad ng Santo Tomas. Bagamat isa siyang Kapampangan, nagsulat din siya ng mga makabayang akda gamit ang Tagalog at Espanyol. Personal niyang naging kakilala si Andres Bonifacio at maraming ulit siyang nabilanggo dahil sa kanyang pakikisangkot sa himagsikan noong 1876 at sa kanyang pagsusulat sa mga pahayagang La Independencia noong 1878 at La Patria noong 1879. Nagtangka rin siyang makipagtulungan sa revolusyonaryong si Artemio Ricarte at gumawa ng mga propaganda laban sa gobyerno ng Amerika sa Pilipinas. Mapanganib ang ginawa niyang ito dahil ang parusa sa mga lumalaban sa Amerika ay mahabang pagkabilanggo kung hindi man kamatayan. Noong Mayo 14, 1903, itinanghal sa Teatro Libertad sa Maynila ang kanyang dulang Kahapon, Ngayon at Bukas, kung saan may eksena ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Natakot ang aktor na gawin ang eksena dahil may mga Amerikanong nanonood. Kung kaya, si Aurelio Tolentino mismo ang gumawa ng pagpunit sa watawat ng Amerika. Dahil dito, kinasuhan ng sedisyon ang lahat ng nasa likod ng dula. Ngunit inako ni Aurelio Tolentino ang kasalanan kung kaya siya lamang ang nabilanggo hanggang 1912. Nang lumaya, ay sumulat siya ng isang dula na pinamagatang Ang Bagong Kristo na tungkol sa pakikibaka ng mga manggagawa. Nagtatag din siya ng paaralang nagtuturo ng wika at panitikang Tagalog na tinawag na El Parnaso Pilipino. Tunay na natatangi sa Aurelio V. Tolentino bilang makabayang manunulat sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Pumanaw siya noong Hulyo 5, 1915.